Sa lahat ng mga kasong ating tinutukan, mabilisang aksyon at pangmatagalang solusyon ang hatid natin sa ating mga kababayan. Ngayong gabi, magkaibigang nagkaparinigan online, lumaki ang alitan hanggang sa nadamay na rin pati ang kani-kanilang mga pamilya. Saan nagsimula yung inyong hidwaan? Doon lang po yun sa post ko na yung motor mahulugan. Tapos si Kailin po, bigla pong nag-comment na kakaiba po. Pagtsuktsakan daw po ako. Mas masakit po yung sinabi niya sa akin. Tinumpak niya po ako na binilahan daw po ako. Na ihilang daw po yung pahinga namin dalawa nung tinutukoy niyang boy. Amang humingi ng payo dahil sa problema sa lupang binili. Inalok mo kami kung gusto po ba naming bumili ng lupa. Di ko pa mapalakad ng title kasi wala po kaming pera. Sa kasamaang palad, pumanaw na yung lula niya. Yun, nagdadahilan na sila. Isang inang may pagpapahalaga sa maternity health ng mga ina sa kanilang komunidad. This is our little token of a little bit more of support for what you do. That's so kind. Thank you. At mga katanungang sumisentro sa mga kababaihan at kabataan. Maaari po bang mag-issue ng protection order ang barangay upang maprotektahan ng biktima mula sa pananakit? Maaari po bang iareglo ang vowsy sa barangay o sa korte? Kapag po ba sinasaktan ng karelasyon, tapos hindi sila kasal, pwede pa rin po ba itong kasuhan ng vows? Pwede po bang kasuhan ng rape ang asawa? Yes or no? Ilan lang yan sa mga kwentong ating tinututukan, sinosolusyonan at inaksyonan dito lang sa Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi yung matanan. Ako po si Boy Abutan. Mapanirang online war ng dalawang dating magkaibigan nagsimula lang sa isang click at comment sa social media. Ang nakakalungkot dito, pati ang kanilang mga pamilya ay nadamay na sa kanilang parinigan at siraan online. Ngayong gabi, alamin natin kung ano ba ang na-post ni Kailin Dayan. Kaya siya inirereklamo ni Ana Lu dito sa Face to Face. Dati Ana Lu, kayo magkaibigan ni Kailin. Opo. Saan nagsimula yung inyong hidwaan? Doon lang po yun sa post ko na yung motor mahulugan. May utang po ako doon. Tapos may utang po siya sa akin na kinuha na sibuyas. Hindi po siya nagbayad. Tapos bigla po siya nag-post ng motor na hulugan. Kano bang kanyang utang na hindi binayaran? Sa sibuyas, Sa sibuyas. po, 280 po yung kasi 2 kilo. Kaya hindi rin po ako nakabayad sa supplier ko. Kaya sinisingil ako ng supplier ko. So baga sa ordinaryong pananalita, Opo. hindi ka nakapagbayad sa akin pero nakabili ka ng motor, Opo, naghulugan ka pa. Opo. Yung bang ibig mong sabihin? Opo. Tapos si Kailin po, bigla pong nag-comment na kakaiba po. Paano kakaiba? Kay pagtsuktsakan ka sa ibang lalaki kahit may asawa ka na hahaha. Yun po yun. Ang galing yun. Wala nga yung ikaw. Tapos nagalit ako. Dinamay pa po yung asawa ko kasi. Tapos pati kamag-anak ko po, sinali niya na. Nahuli daw po ako ng kamag-anak ko. Tapos ano daw po pakiramdam ng asawa ko na nahuli kami. Ganun po. Nag-comment po siya ng kakaiba eh. Hindi naman po tugma dun sa motor na post ko po eh. Tapos yun, humaba na ng humaba po. Tapos pati yung asawa ko,
ano daw po pakiramdam ng asawa ko. Kasi yung asawa ko, ba't po nadamay yun? Dapat dalawa lang po kami, di ba? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Opo, nag-usap po kami doon. Tapos nung nalaman na may yung papel na inanuhan ako ng barangay, doon niya na po nalaman. Tapos nag-usap na po kami ng maayos. So yung mga post na may kinalaman sa mga kamag-anak, paano naman na-involve ang lahat dito sa inyong sigalot? Nanay niya po yung nakisali. Imbis sabihin niya po yung anak niya na tama na yan na, hindi na maganda. Hindi po, ang sabi niya po dun sa kamag-anak, nahuli daw po ako ng sarili kong kamag-anak na nakipagtsuktsakan sa ibang lalaki. Balikan natin yung barangay elections. Opo. Yung pinsan ko po kasi, nag-video po siya. Nahagip po yung papa niya. Akala po nila, binibidyoan daw yung tatay nila. Eh, hindi naman po. Tatay ni Kaylin na Opo. chairman ng Opo. Purok. Opo. Buhay na lang kayo sa kasinungalingan. Eh, nadamay lang po yun ng video. Kung sino po may mali sa amin, willing naman po akong manghingi ng sorry. Para lang po matapos kasi may 4 na anak po ako. Yung 3 nag-aaral po. Gusto ko na pong matapos. Eh, ayaw po niya. Gusto niya pong itaas. Kumuha na nga po siya ng certification eh. Kaya po humihingi ako ng tulong. Baka dito po, lumambot po yung puso niya. Makapag-ayos po kami. Ikinig siya. Anong sasabihin mo sa kanya? Kailin, Dayan, pasensya na kung ano man yung nasabi ko, kung ano man yung na-post ko. Sasama lang po ng loob. Gusto kong humingi ng sorry. Sana dito lang matapos na po. Yung asawa ko pasulput-sulput lang naman po yung trabaho. Naawa na din po ako, pati siya na madadawit. Ayoko nang baba pa. Mas malaking intindihin po pag tinaas pa po. Kaylin, habang kinakausap natin si Analu ay kay nakikinig, anong nais mong sabihin? May mga words siyang sinabi na hindi totoo. Katulad? Meron, sinabihan ko daw po siyang nakikipagtsuktsakan sa iba. Para po sa akin, nagbigay lang po ako ng definition na sa akin na para sa akin ay mali. October 30 po, nagsagutan po kami, pero mas masakit po yung sinabi niya sa akin. Tinumpak niya po ako na pinilahan daw po ako, na ihilang daw po yung pahinga namin dalawa nung tinutukoy niyang boy. Ayun po, hindi ko po malaman kung saan po nanggaling. Nag-comment po ako ng, di ba dapat nga achievement mo yun sa buhay, dapat masaya ka pa doon. Kasi nga po, yung paghuhulugan ng motor, achievement yun sa buhay eh. Hindi mo dapat siyang i-bash. Tapos sabi ko po, yung iba nga dyan, nakikiapid sa may asawa ng may asawa, huli pero di kulong. Ayun po ang sinabi ko doon. So, dugtong doon sa linya ng motor, idinugtong mo yung ang iba nga dyan. Po. Okay po kaming dalawa. Hindi ko po siya tinuturing na kaaway nung time po na yon. Linawin ko lang po. Yung sinabi niya po na nahagip lang po yung papa ko, mali po yun. Ang totoo po niyan, kitang-kita po sa live video, binanggit po ang pangalan ng tatay ko. Ayan si Chairman Batang, anong ginagawa niyan dyan? Di ba employee yan ng barangay? Di ba dapat wala yan dyan? Parang pinupunto po nila doon, nandadaya yung tatay ko. Nag-comment po ako, sabi ko, hindi naman po bobo yan para pumasok dyan nang walang kaalam-alam sa ganyan. Election po, watcher po siya. May appointment ni Kap, 10 days resign bago magsimula yung election. Kaya po kami nakarating dito, Tito Boy, ang kinasok po sa kanya sa barangay is yung patuloy na paninira sa akin sa social media. 4 na beses daw kayong nagbarangay? 5 times po. 5 times. May nangyari ba doon? Naresolba ba ang problema? Sa totoo lang po, hindi po, Tito Boy eh. Nung humihingi po siya sa akin ng sorry, tatanggapin ko po sana yon. Okay lang po sa akin kahit napahiya niya ako sa FB. Pero yung nanay niya po kasi, nangingialam po. Nadamay na rin po kasi yung nanay ko eh. Nagreklamo po ako, nag-complain din po sila. Nadamay po yung pangalan ng nanay ko. Naninira daw po yung nanay ko kay Analu din. Yung complain nila, paninirang puri. Pero kanina, napanood mo siya. Umiiyak siya, nasasaktan dahil kaya daw niya maghumingi ng tawad, ng paumanhin dahil ayaw na niya ng gulo. Narinig mo yon? Ano ang iyong comment? Lumambot din po talaga yung puso ko, kaya po kami nandito. Humihingi na rin po ako ng payo sa inyo. Kung ano pong dapat namin gawin. Sa paghingi niya ng sorry sa akin, okay na po yun. Gawin niya na lang po kung anong dapat niyang gawin. Humingi siya ng pasensya sa akin, sa mga nadamay niya.
Nakikinig din siya ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Kay Analu? Analu, sana may natutunan ka. May natutunan din ako sa mga nangyari sa atin. Sana magkaroon tayo ng peace of mind pareho. Yun lang po. Sa iyong mga kamag-anak, sa nanay mo, nanonood yan ngayon. Anong gusto mong sabihin? Pasensya na sa nadamay ko kayo, ganun. Hindi ko kagustuhan. Wala akong gustong madamay. Kung may galit sila sa akin, dapat sa akin na lang. Dayan, Kaylin, dasal din namin. Ako, personal. Dayan, Analu, Ate Pia, Kuya Alan. Nakakalungkot kasi nitong panahon ng social media. Palibasa pag-post ng isang tao, may papagkakataon mag-comment. Lahat naman tayo, akala natin yung comment natin, may silbi sa buhay. May silbi sa bayan. May silbi sa pamilya natin. Pero sa nakikita natin ngayon, ano yung purpose ng mga naging bangayan nyo na pareho kayong naabala? Napakalungkot. Just because binigyan tayo ng bibig, hindi ibig sabihin gamitin natin yung bibig natin. Just because nakalagay doon comment, hindi ibig sabihin mag-comment ka doon. Natutunan niyo na ba yung leksyon niyo? Opo, sobra po. You are both guilty of cyber libel. Just for the education of our viewers, nag-impute kayo ng crime or vice or defect sa ibang tao. Hinusgahan nyo ng may ganito ka. Tapos yung masasamang salita din na nasabi nyo sa isa't isa, ginawa nyong public yon. So when you put it on Facebook, that is public. Obviously, malicious kung ano-ano pinagsasabi nyo. And yung pag-impute nyo nung ginawang yon gives dishonor or discredits the reputation. Talaga naman yung ginawa yun. Nagsiraan kayo ng reputation ng isa't isa. Just to emphasize yung point ni ate na pag tayo nagpo-post, syempre, feeling natin apektado tayo. But yun nga, pag nagfe-Facebook ka kasi tapos tinitira mo na, may kamag-anak yun eh. So apektado yun. May madadamay talaga. So hindi mo pwedeng sabihin na sana hindi mo na dinamay yung asawa mo. Hindi mo na pwedeng sabihin bakit dinamay nanay mo. Kasi nasa social media kayo. Hindi yun personal media. So parang feeling ko, kayong dalawa, basta tingin yung sincere yung sorry, willing na kayo, pero hindi nyo sure kung yung kamag-anak nyo willing na. Kuya Alan, pakinggan nga natin kasi may hawak na mikropono. Sino mga may mikropono? Ako po yung nanay ni Dayan. Anong pangalan niyo po? Dita po. Para sa nilang dalawa, gusto ko na rin matapos. Yung bangayan nila. Kaya nga po nung time na yun na nasabi ko, maingay na siya masyado sa social media. Sabi ko dito, i-block mo na kasi ang ingay. Nanahimik na kami, ganun pa rin. Pero sabi ko, hayaan mo na nga yan, magsasawa din yan, sabi ko. Hanggang sa yung nagkaroon na nga ng ganun sa barangayan, sabi ng asawa ko, yung last na harap nila sa barangay, total naman, sincere naman yung paghingi niya ng pasensya, sa susunod na harap nyo, na kayo, magbati na kayo, sabi ng asawa ko. Itong nanay nito, yun na naman siya sa social media, siging post. Di yan na naman, yung na naman yung damdamin namin. Sabi ko, sige, kung ayaw nila ng katahimikan, ituloy mo na yan. Dito naman tayo sa isang partido. Ako po yung nanay ni Dayan. Sabi ko, maingay na siya masyado sa social media. Sabi ko dito, i-block mo na kasi ang ingay. Sabi ko, sige, kung ayaw nila ng katahimikan, ituloy mo na yan. Dito naman tayo sa isang partido. Sige po. Kayo po ay sino po? Mama po niya. Ano pangalan? Tata po. Ako po yung yung sinasabi niyang eleksyon. Kasi leader po ako. Ngayon may nagreklamo. Mga trabahante po sila ng barangay. Bakit nasa loob sila? Dapat watcher. Kasi may watcher po kami. Ngayon itong pamangkin ko nag-video. Nasagip po ang papa niya. Pero wala pong pangalan na binanggit namin. Nagulat ako, October ba yun? Pagkatapos ng eleksyon, nag-comment doon sa post ng pamangkin ko. Ang sabi ko sa pamangkin ko, burahin mo yan, baka bawal. Binura ng pamangkin ko. Tapos, hindi ko alam, ito pala, nag-post. Ito, nag-comment. Ang anak ko daw ay nakatsutsukharan. Nag-ano daw ng lalaki. Ganon. Bilang nanay, masakit. May anak siya eh. Muntik na sila maghiwalay mag-asawa. Kinausap ko na lang ang asawa na huwag kang maniwala sa ibang tao. Paniniwalaan mo ang asawa mo.
Paano ang mga anak mo kung iwanan mo? 4 yan. Sabi ko pa sa anak ko, kasi sumasagot to eh. Nak, tama na. Nag-comment ang nanay. Pati ako dinadamay. Lalabas daw niya yung baho namin. Anong baho ko? Hindi ba ako lalaki? Hindi ko talaga. Kaya gusto ko talaga dito kami makapunta baka. Tinigil namin, sabi ko sa anak ko, nak, tama na nak. Ayoko na ganun. Tapos sila pa nagdemanda sa aming Kuya Boy. Last naming harap po sa barangay, nakiusap to, sabi nung lupon, magkasundo na lang nga sila daw. Ayaw talaga niya, matigas talaga puso niya. Ayaw niya kasi may kamag-anak daw silang pulis. Tataas daw talaga nila daw yung kaso. Ang akin lang, gusto ko talaga, kaya ako lumapit talaga, Kuya Alan dito. Gusto ko talaga matapos, kaya ayaw ko talaga may kaso-kaso. Magastos. Wala naman kami perang ipanggastos. Sila, mayroon siguro kasi sabi nga nilang itataas kasi dapat nga kami ang magreklamo kasi sinisiraan niya yung anak ko. Pero sila pa ang nagreklamo. Gusto niyang sagutin ba yun? O... Apo, ako Sige. lang gusto ko lang po linawin. Kung tinigilan niyo po ako, wala na po dito. Wala na po kaming barangay, wala na. Kasi po, October 30 po nung nagsagutan po kami, in-unfriend ko po siya October 31 ng umaga. Patuloy po silang nagpo-post kahit po siya. Nag-post po yung nanay niya, nagpapatama, ganyan-ganyan. Na ultimo ribbon ko, motor ko, nahulugan, pinopost po niya. Maging totoo lang sana tayo dito. Huwag tayo magsisinungaling. By the way, dahil ito isang legal show, gusto ko lang linawin sa ating mga kababayan, ha? Hindi porke totoo yung pinost mo, ibig sabihin hindi na yon libel o slander. Pwede yung may malis. So doon ako pa rin sa dalawang nanay, pag hindi nagkasundo, kayo din magsasuffer. Alam mo, pag nasa Facebook ka, iniisip mo lahat ng tao, ikaw pinag-uusapan. Busy lahat ng tao sa sarili nilang buhay. Ang nagko-comment sa inyo, yung walang magawa sa buhay nila. Pasensya na sa mga nag-comment, ha, pero malamang, kaya kayo may oras na mag-comment. Hindi kayo busy. So, nag-umpisa naman kayo ng willing makibate. Opo. Subukan lang natin ulitin yung hindi kayo magkaharap kanina, pero ngayon, ikaw na magsabi, Analun, diretsuhan. Tapos ikaw, kung ano maramdaman mo, sabihin mo rin kay Analut. Dayan, pasensya sa mga sinabi ko, kung ano man nangyari. Sana magkapatawaran na. Kasi ang hirap. Alam kong nasaktan ka din, nasaktan ako. Parehas naman tayo nasaktan eh. Ako, willing naman ako eh. Kahit hindi ka mag-sorry, okay lang. Kahit ako na lang, okay lang yung papa kong babala ako, matapos lang. Dayan, ikaw, anong nais mong sabihin? Gusto ko rin naman sana maging okay tayo nung una. Unang paghaharap, pero syempre, galit ako eh. Pinagpatuloy ko. Baka may magbago pa. So, nandito tayo ngayon para makipag-settle. Agreement, okay na. Pasensya ka na. Kung pakiramdam mong nasaktan kita, nadami asawa mo, pasensya na. Tao lang. Ate Lita, Ate Tata. Kasi kung willing na yung mga anak nyong makibate, hindi mawawala yung sakit sa inyo. Pero kung kayo, hindi nyo mabibitawan, hindi rin sila magkakabate kasi mas mahal naman nila kayo kaso sa isa't isa. Para po sa akin, gusto ko na rin po matapos tong alitan nila kasi sa totoo lang, wala po kaming pinagmamalaki. Sa po kaming isang kahig, isang tuka. Ang tanging lang namin ng pamilya namin, ang pagmamahalan namin. Anong palagay mo? Agree ka ba sa nanay mo? Opo naman. Oo. Kuya Boy, lang ako. Humihingi rin ako ng pasensya. Kasi mas maganda yung magpakumbaba. Pasensya na po sa pamilya ninyong Karandang. Kung may ruman akong na-post, pasensya po kayo. Basta ako gusto ko talagang matapos na to. Kasi nawa ko sa anak ko. Ang beginning, di ba? We're wiser after something like that. Kami natutuwa at sana maging umpisa ito ng bagong paglalakbay, ng bagong buhay. Parang ang daming magandang mangyayari. Dahil dito.
Matapos magkaayos sa Cayetano in Action with Boy Abunda sina Analu at Kailin, muli silang nag-usap ng masinsinan para sa tuluyan nilang pagkakasundo. Hinandugan rin ng programa ang kani-kanilang pamilya ng espesyal na hapunan para sa kanilang family bonding. Sa mga susunod na linggo, muling babalik ng magkasama ang pamilya ni Analu at Kailin para sa isang salo-salo para sa tuluyang pagkakasundo ng dalawang pamilya. Maraming salamat po Tito Boy, Ate Pia at Kuya Alan sa mga payo niyo po sa amin. Hindi dahil sa inyo, di po kami magkakaayos ni Dayan. Nagpapasalamat po ako kay Tito Boy, kay Kuya Alan, at kay Ate Pia sa opportunities na binigay nila sa amin ni Analu. Ilang buwan pagkatapos magwakas ang online war, nina Analu at Kailin Dayan, binisita sila ng Cayetano in Action with Boy Abunda para kamustahin. Bumalik kaya sa dati ang pagkakaibigan nila at magulat naman kaya sila sa ihahatid nating mga sorpresa. Sa pagbisita ng programa kina Analu at Kailin Dayan, nasaksihan namin ang positibong pagbabago sa kanilang buhay at relasyon. Okay na po lahat. Simula nung matapos doon, sa pag-uwi namin, hanggang ngayon nag-uusap-usap pa rin po. Kaya nga po ngayon, kausap kay nanay niya. Yung magulang ko naman po, tsaka yung magulang ni Analu, yung nanay niya, tsaka yung nanay ko, tatay ko, nagpapansinan naman na po sila, okay na po. Ang bagong simula ay naging posible dahil sa mga payong nakuha nila mula kina Kuya Alan, Ate Pia at Tito Boy. Ang sinabi po ni Ate Pia, mag-isip muna bago mag-post. Tumatak na po sa isip ko na maging mahaba yung pasensya. Hindi basta-basta ka na lang aarangkada once na may umaway sa'yo, go-go ka din. Huwag papatol sa kung anong sasabihin sa'yo. Ayun po. Para magkaroon tayo ng peace of mind, pareho. Bilang bahagi ng kanilang bagong simula, sinorpresa ng programa ang dalawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang paninda sa tindahan ni Analu at bagong inventaryo para buhayin ang dating napabayaang sari-sari store ni Kailin Dayan. Dati po, meron po kami store na before. Kaya lang po, nung nabuntis po ako na CS, napabayaan na po siya, kaya nawala na po. Hindi ko po inaasahan na manggagaling po sa iba yung puhunan na ilalagay ko po sa tindahan. O, sa tingin ko po, mapapalago ko po siya ng maayos dahil po, ayan po talaga ang mas tinututukan ko ngayon na magkaroon ng negosyo para po hindi na ako magtrabaho sa labas, hindi na para iwan yung anak. Mangga lang po ang tinda ko dati. Ngayon may gamit na sa bahay, may tindahan na ng mga pagkain ng mga bata, mapupuno na po yung tindahan ko. Ang gusto ko pong sabihin kay Tito Boy, Kuya Alan, Ate Pia, maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo sa amin, lalo na po sa akin. Nagkaroon po ako ng hanap buhay sa mga nagawa niya po para sa mga natulungan niya para sa mga taong nangangailangan. Maraming salamat. Yung una po, natakot ako kay Ate Pia. Kasi po ang taray. Pero totoo po siya magsalita. Kaya Kuya Alan lang po ako lagi nakatingin. Pero nagpapasalamat po ako sa kanilang dalawa, pareho po, lalo kay Tito Boy. Kung ano po yung sinabi nila, natauhan po kami. Napagbigyan kami ng leksyon, aral sa lahat ng nangyari. Nagkaroon ng ideya at lakas ng loob ang isa nating viewer na humingi ng payo dahil sa isang problemang gabi-gabi niyang iniisip kung paano masosolusyonan. Ito ang payong kapatid namin kay Steve Hamandron. 2019, pumunta yan sila sa bahay namin. Tapos inalok po kami, totally kaibigan ng misis ko yun, sila. Inalok mo kami kung gusto po ba namin bumili ng lupa. Tapos ang usapan po namin, Kuya Alan, di ko pa mapalakad ng title noong December na 2019 na yun kasi wala po kaming pera. Sa kasamaang palad, pumanaw na yung lulan niya. Yun, nagdadahilan na sila. Ginawa ko, pinabarangay ko sila. Sabi ng barangay, ayusin daw nila. Pero tumagal na tumagal, wala namang tumawag sa akin. Ang property na nabili ni Steve kay Lola Eulalia at sa kanyang mga apo ay 40 square meters. Dahil mura ang pagkakabenta sa lupa, si Steve ang maglalakad ng papeles para mahiwalay at magkaroon ng sariling titulo ang kanyang 40 square meter property mula sa mother title na may sukat na 231 square meters. Para lang maintindihan, Steve, ng mga kababayan natin, ha?
Kasi nga, yung mother title, hindi lang yung lupang binili mo, pati yung natira sa kanila, nandoon. Ano naging dahilan ng mga apo, nung sellers na lang sabihin ko, dun sa barangay? Anong sinabi nila sa barangay? Wala daw silang tiwala sa akin or sa yung naglalakad. Yeah. Huwag mong personalin yung sinasabing wala silang tiwala sa iyo or doon sa naglalakad. Bakit? Ang dami pong scam ngayon. Totoo po yun. And agree talaga ako kay Alan na mukha lang naman kinakabahan sila na baka ikaw pa ang manloko, di ba? So hindi ko rin sila masisi. Para lang mapanatag loob mo, ang gagawin ng CIA with DA, yung lawyers namin lalapit kay Kapitan at sa mga sellers at sasabihin sa kanila, kami na maglalakad. Okay? And then, i-explain namin sa kanila. Huwag kayong matakot kasi may dokumento yan paano nyo hahatiin yung lupa dahil pare-pareho nyong minana yan. Pero yung isa kong gustong idagdag, kung kayo bibili ng property na isang parte lang siya ng isang mother title, katulad nung sitwasyon mo, then you also have to identify it very specifically. Kasi pag sinabi mo lang 40 square, saan yun? Sa kaliwa, sa kanan, sa dulo, sa gitna. Hindi natin alam. I-summarize ko lang mga kababayan, kung bibili kayong lupa, unang-una, titingnan nyo yung titulo o tax deck. Siguraduhin nyo yung nagbebenta ay siya may-ari or authorized siyang magbenta. Kasi kung may kahati yan, may kasosyo yan, or wala sa pangalan niya, problema. Number 2, lamang ka talaga pag nasa possession mo yung lupa. Tapos last question bago ko hingin yung opinion din ni ate. Pero nasa possession mo yung 40 square meters? Yes, sir. Oo. Kuya Alan. The function of the show is that, ang sinasabi nga ni Ate Pia at Kuya Alan, ang Cayetano in Action ang magiging garantor. Halika, samahan natin, kausapin natin, at kami ang magagaranti na hindi kami lalampas doon sa binili ni Steve. So, Steve, klaro, no? Magiging partner mo at sasamahan ka ng Cayetano in Action para ayusin ang iyong problema. Salamat, Tito. Sinamahan ng Cayetano in Action Team si Steve para muling kausapin at kumonsulta kay Kapitana Crisanta del Rosario ang problema ni Steve sa lupa. Pumayag na makipag-usap ang apo ni Lola Eulalia na si Maureen Marcelo. Napagkasunduan ni Steve at Maureen na sabay na silang pupunta sa Registry of Deeds para isumite ang mother title at iba pang kinakailangang papeles. Nadatna ng Cayetano in Action Team si Steve at ang misis niya sa kanilang tindahan. Kinamusta namin si Steve kung ano ang mga naging karanasan niya habang humihingi ng payo kina Kuya Alan at Ate Pia. Medyo kinabahan din po. So, siyempre po, hindi po basta-bastang tao yung nakaharap ko. Pero si Kuya Alan at si Ate Pia, nung makausap ko, nawala talaga lahat ng kaba ko. Kasi sobrang bait po nila. Pag kinakausap ka nila, parang magkapatid, magkalibi lang kami, parang ganon. Bilang first-time buyer ng property, marami raw na natutunan si Steve kina Kuya Alan at Ate Pia. Ang mga naalala ko sa mga sinabi ni Kuya Alan at ni Ate Pia ay yung hindi daw po magpadalos-dalos sa pagbili ng property kung hindi ka daw po sigurado. At saka kailangan i-check mo daw lahat yung dokumento para hindi daw ma-scam. Malaking tulong din daw na namagitan ng programa para muling magbukas ang komunikasyon nila ni Maureen, ang apo ng namayapang si Lola Eulalia. Pagkatapos namin magharap sa CIA, in-schedule po kami ng staff ng barangay para pumunta po doon sa Registry of Deeds. Dahil sa sinabi nila na namatay na po yung may-ari, hinahanapan po ako ngayon ng extrajudicial settlement, parang ganon. Tama rin ang assessment ni Kuya Alan at Ate Pia na hindi naman ipagkakait ni Maureen ang karapatan ni Steve sa lupang nabili. Nag-iingat lang si Maureen bilang tagapangalaga ng mga papeles ng pamilya. Nung nabenta po yun ng lola ko sa kanya, nandun din po kami. Kaya nga po, ino-honor ko siya na nakabili po siya sa lola ko. Then, doon nung namatay na po yung lola ko, Steve, sabi ko, hihiramin mo daw yung title. Sabi niya, oo, kasi kailangan ko yan. Sabi ko, okay lang naman, pero kailangan kasama ako. Hindi naman po ako sa nagmamarunong, Kuya Steve. Wala pong magpapahiram sa inyo ng titulo na
40 square meter yung nabili nyo, tapos ang gusto nyo pong hiramin, 231. Kung ano pong mangyari dyan, ako po ang masisisi. Mahaba-habang proseso ang extrajudicial settlement. Dahil lahat ng kamag-anak na posibleng magmamana sa 231 square meter property ni Lola Eulalia, kailangang pumirma at kilalanin ang karapatan ni Steve sa lupa. Kaya ang Cayetano in Action Team ang gagabay kay Steve sa bawat hakbang ng prosesong ito. Sa tingin ko, tama po yun. Ginawa naming desisyon na sa CIA with BA kami pumunta. Malaking bagay sa amin, naliwanagan kami ng gusto sa aming buhay. Sa mga tulad ni Steve na hindi makatulog dahil may legal problem, mag-message lamang po kayo sa aming social media pages. Dahil sabi nga ni Steve, sumasagot at tumutulong ang CIA with BA. May special biyahe para sa salamat si Ate Pia at isasama niya tayo susunod sa Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Higit 2 dekada ang nakalipas. Una niyang binisita ang Pilipinas para sa isang volunteer mission. Ngayon, sa kanyang pananatili rito, libo-libo ng mga ina at bata ang kanyang natulungan. Samahan natin si Ate Pia na kilalanin ang isang inang banyaga na may pusong Pinoy dito sa Salamat. Ang yakap ng isang ina ay walang kapantay. Isa sa mga unang natrabaho ko nung naging senador ako in 2004 ay yung kahalagahan ng buhay ng isang ina. Hindi ko ma-imagine na lumaki ang isang bata na walang ina. Naging napaka-importante sa trabaho ko yung maternal health, yung kalusugan ng nanay. Kasi ang kalusugan ng anak na dinadala niya, nag-uumpisa yun sa kalusugan ng nanay. And karamihan ng ina na nagkakasakit at namamatay ay dahil wala silang access, no? Wala silang mapuntahan na center na makapagtulong sa kanila. Kaya nandito ako sa Cebu. I'm so excited kay Magbisaya na ako, ha? So sa atong mga friends, mga neighbors diri ko sa Cebu karon to visit Glory Reborn. Kasama natin ngayon yung mga taong nagbago ang buhay dahil dito sa Glory Reborn. Gina, tinuod ba na isa ka sa una sa mga pasyente or beneficiary sa Glory Reborn? Istoryahan mo, Mi? Mao na pinaka-tinuod, ate. So, way back 2003, ako akong firstborn, dili jud siya gipanganak. Wow. Which is naa siya diri karon. Wow. Ma-meet sad nimo siya. Wow. And this is 20 years ago? 20 years ago. Wow. Ikaw naman, Mark, I heard na you were born here. Diri ka gipanganak. Wow. So here we have Mark, born here, and then 19 years later, na ka din baby who's been born here. Wow. Si Natasha naman, you also gave birth here, right? Yes, What's your po. story? I am the first successful water birth here in Cebu, and yung baby ko po, yung ika-5,000 baby nila. Welcome to Hello. I know. Good to see you again. Yay! Thank you for coming. I know. So good to see you. So good to see you. Welcome to always, Glory Reborn, always. Cebu. I'm so happy na nakaabot ko dire. Finally. Me too. Finally. Me too. I'm so happy. Dugay na Thank ta you. nagplan and Yeah. finally it happened. Here it is. This is the day. Thank you so much. It means a lot. Tell everybody, what is Glory Reborn?
Well, Glory Reborn is really God's story because we believe that God's goodness is in everybody. And here at Glory Reborn, we get to invest specifically in mothers and babies. Yes. And we know that these mothers and babies have God's goodness in them, and it's rebirth to the next generation. And as we help the community, we see the community grow in God's goodness and His glory from generation to generation. And that's with healthcare, and that's with hope, and that's with the heart to serve. Yeah. But before we go on, I want to bring in my friend, your friend, who was the one who introduced us. That's Si right. Aya. Hi, Aya. Nice to see Welcome to Glory Reborn. Good to see you again. Good to see you. Welcome. I'm so grateful that you introduced us. I felt like I really had to introduce. And after we met, kahit wala na si Aya, we continued to, because she moved back to the US, pero kami naman ni Hillary, we continued to work. But I just love your story. Nadto ka dire, how many years ago? Tell us quickly. And you came here, fell in love with the Philippines, you never left. Just tell us briefly how that all... That's the summary. Yeah. That's it, yeah. She came to the Philippines as a missionary? As a high school student missionary, and fell in love with it. And did you just never leave? I did leave. You went home, right? You went home to get your things. Get my degree, say goodbye to my parents, and get her degree in midwifery. In midwifery. In midwifery. And when you got your degree, it was already in your mind na this is what you want to do in the Philippines. Yes. Like help mothers. Yes. So yung degree mo, imagine guys, yung degree niya, she got it to serve the Filipino people. I mean, really. I love the Philippines, yeah. I love serving moms and babies, and this is a beautiful country with beautiful people, and there's so much richness in the mothers and babies, and I'm so excited for the future because this is the next generation, and I love the honor of our team getting to invest in them, so yeah. So show us around, Hillary. Sure, I'd love to, Okay. I'd love to. So this is our level 2 clinical laboratory, and we are so grateful to have the laboratory in our facility. Okay. How long has this been here? This is new. So this is our second year for the clinical laboratory. Okay. So one of the main reasons why we wanted to have the laboratory is so that it could really be a one-stop shop. So when the mothers come, they're spending money to take their fare. And time. Yes. Nagtatrabaho, naghahanap buhay. Exactly. Which as mothers is very time-consuming. Every minute counts. So, so when they come, they can have not just their prenatal checkup, they can also have their health teaching, and they can have their laboratory done as well as their ultrasound, and then see the doctor right on the spot. And what's your latest? So the great thing is that we're able to do HIV testing for our mothers, and so this is a really big advocacy of Glory Reborn because we really want all of our mothers to have access to free HIV testing, and we're grateful for our partners at DOH who really help make this possible for them. Well, I'm proud of that. As a senator, that's my job. I've been handling the budget of the DOH and PhilHealth for 3 years now. So I'm proudly a part of all this because I also, whatever DOH tells us we need, I scrutinize it, I study it, and HIV today is very different from what it was 30, 40 years ago, diba? So karon, you can be tested, and I think the message we want is people shouldn't be scared. Of course, there are ways you can prevent it. And the nice thing is you do counseling also, diba? I think everything starts with prevention, taking care of yourself, avoiding these situations that... But if it does happen na na-expose ka, karon, dito sa imong clinic, na testing, and then na counseling, right? Yes, that's correct. And you were saying that you have... what is it, counseling for mothers? Support group. Oh, a support group. So although Glory Reborn can't cater mothers who test positive, their journey doesn't stop because we created a support group where they can, exchange ideas and help each other and be encouraged through our team of counseling.
Talaga ha? Naghanda ka ha? Well, thank you, Aya. What a special treat. This is super my favorite, tablea. Thank you, Ay. Thank you, Aya. Sa akin ang maliit o ang malaki. Anyway, sabi ko, perfect touch, right? Like as we wrap up and summarize what we've been through today. But we have food also, so kaunta. So this is my favorite also. These are all my favorites, Hillary. I mean, I know you're from Cebu, but I want to share this with all the Filipinos, ang ako mga favorites sa Cebu. So from tablea to Leonas, homegrown, all homegrown Cebu food products. And Lance Pizza. Gikaon ko ang Lance habang nagbabike kay ang may-ari ng Lance is a biker and triathlete like us. But teka lang, kay I don't want to be selfish ha. Just so you know, Hillary, ang imong staff, the whole staff of Glory Reborn and ang ato mga well, of course our crew and ang ato mga visitors will go home with this yummy stuff. Yeah, sige. I won't talk na, I'll eat na. Thank you, Aya. You're welcome. Thank you so much. So, Hillary, na ako surprise para sa imo. Oh my! Na ako mga people whose lives you've touched, the whole Glory, as you always say, you so generously shared this space with all the people who've changed their lives. So, let's welcome ang ato mga friends. There's Gina. This is Gina's daughter, I assume. And Natasha and Mark. We have met 21 years ago. And for me, it was called Good Luck. I'm very grateful and more than lucky to have a friend like you. You gave us so much hope and inspiration. I think it's hard to read. Wow! Pero ako, it's a matter kung sino yung iiyak kung ako magbabasa for you. Many people come and go in my life, but you are someone who I've always been there for me and for my family. I can't think of any other words to describe you. All I could say is you're a blessing, not just to me, but to the families who draw near to you. So, salamat sa tanan, and we have some little gifts here. Oh, thank you so much. Here, yeah, just little things. And for Hillary, this is just a little token of support from. So I'm the one here, but this is Cayetano in action, Alan and I, and you've met my brother Alan, right? And Boy Abunda. So this is our little token of a little bit more of support for what you do. That's so kind. Thank you. Salamat, Hillary! Salamat, Glory Reborn! Salamat, Ate Pia! Baka nainggit kayo sa mga kainan namin Meron doon. talaga, nakaramdam ako ng inggit. So, alam na ni Alan yan, favorite nila ni Lani, and ikaw naman, matikman mo, Leonas, homegrown na. So, hindi lang salamat, Taste. daghan salamat. Daghan salamat. O, tabi muna natin, pero yan, para hindi kayo magutom. Si Hillary, I have a question, Ate Pia. She has a kind of countenance, yung face na parang, halimbawa masakit ang ulo mo, pag pupunta ka sa clinic niya, mawawala. Madulang imong headache sa iya. Murag siya angel on earth. Yeah. I'm not kidding. Para siyang angel on Doesn't earth. she want to be a Filipino? Actually, can I just tell you the story? Kay kulang ang time na mabuo ang istorya, no? So, when I met her, midwife siya. And I could, going back to Cebu, next time I went, naka-white gown siya, nag-aaral na siya ng medicine sa, I think, Cebu Doctors, if I'm not mistaken. Because she just wants to give back. So, she finished her medicine degree. And then, ang gisulti niya sa ako is, ituloy-tuloy ko rin pagkabisaya Of course, ko, no? of course. And of course, Alan understands, akala mo. Kasabot dili lang ako maayong magsulti, kaya kinahanglan na practice ng practice. Ako dahil Bisaya ako, dahil Waray ako, naiintindihan namin yan buo. Go ahead. So anyway, so here she is, nag-aral na siya ng medicine. But, you know, in the Philippines, you cannot practice a profession. It's in the Constitution. Hindi ka pwede makapractice sa imong profession if you are not a Filipino. Anyway, there's ways to go about it, like temporarily pwede, mga medical mission. But you know what I wanted to do for Hillary is, you know, in the Senate, in Congress,
Gihatagan namo ng citizenship. We give citizenships to basketball players to represent us. So there are recruited basketball players. So sabi ko, pwede bang itong babaeng to na nagpaka-doktor pa siya just to serve the Philippines? She's not leaving, okay? So that's something I wanna do for her, na makuha nato siya ng Philippine citizenship. Have you spoken about it with her? I Does have. she want to be? Yeah, she wants to be. She would like to ibang Ibang be. klaseng vibe, no? Diba sinasabi, Kuya Boy, kung ano nasa loob mo, lalabas eh. So nakita mo yung una niyang sinabi na each child has the goodness of God. Kaya kanina pa I was thinking how to describe yung sinabi mo na yung dating niya or yung sinabi mo parang angel here on earth, di ba? But yung goodness ni God, nakikita din sa kanya. Kasi yun talaga yung nasa loob niya. Na ako naman, it's that vibe na pag nakita mo siya, parang ang ganda ng mundo. Ang ganda-ganda ng mundo. But you know, kay Hillary, yung di ba, sabi ni Lord, there's only 2 great commandments. Love God above everyone and everything, then love others as you love yourself. So tingin ko kaya ganun siya ka-giving. Parang she sees herself in all situations. May ibang tao kasi ganun, di ba? Yung parang, well, hindi naman ako gutom or hindi naman ako may sakit, hindi naman. But siya, parang every single situation na, paano ko ako yung nandun? Then she opens up a new service or ministry to take care of that. So sa akin, that's really what it means to love others as you love yourself. Parang nakita mo sarili mo sa sitwasyon na yun. Para sa mga kabataan, role modeling. Yeah. You know, there are people who are good. Madalas nakikita natin sa news ang iba't ibang mga balita. But this is a story that we should remember. That people can be good, that people are willing to help, and people are just selfless. They think about others. Salamat, Hillary. Salamat Ate Pia. Mga katanungang may kinalaman naman sa mga kabataan at kababaihan. Ang mga sinagot ni Kuya Alan at Ate Pia dito sa Yes or No. Pero bago natin simulan, Ate Pia, may nais kang ipaliwanag. Kasi November 25 is known as International Day to End Violence Against Women. So, anti-vow. Pero sa Pilipinas, VOWSI, kasama ng mga bata. So, November 25, and then for 18 days in the Philippines, we give priority to explaining, to promoting itong awareness natin sa VOWSI. So for many years, lagi ako may exhibit sa Senate on VOWSI, and then I give talks all over the country, and we continue to do that. So I'm so happy that we can do it here in my other home, Cayetano in Action with Boy Abunda, because it is our goal in this show to educate people about their rights in the law, and to also make us better human beings, di ba? So yan ang theme natin. Mga questions about violence against women and children. Maraming salamat. Ang unang katanungan. Sa akin po, dito po. Kuya Alan, Ate Pia, maaari po bang mag-issue ng protection order ang barangay upang maprotektahan ng biktima mula sa pananakit? Yes or no? Yes, kasi when this law was made, na-realize ng mga lawmakers, and 1 year yan before ako naging senator, so dinatnan ko na yan, na-realize nila na sa barangay pa lang, hindi pwedeng ang court lang ang magbibigay ng protection. Dahil bago ka makarating sa korte, matagal pa. So sa barangay pa lang, pwede na magsabi si barangay, ops, layuan mo muna tong asawa mo, huwag ka muna umuwi sa bahay, o kaya dadali namin siya sa ibang lugar kasi nga may allegation na nananakit ka. So it's a protection order lang naman. Next. Kuya Alan, Ate Pia, maaari po bang iareglo ang VOWSI sa barangay o sa korte? Yes or no? No. Maraming dahilan. Ang isang dahilan nga, aside from it's a crime, is that alam natin na if you sweep that under the rug, tuloy-tuloy lang na mangyayari ito. And idagdag ko dati kasi, at nangyayari pa rin ngayon, ang pangkaraniwan na reaksyon ng kahit barangay man yun, or kahit na sabi mo, leader ng community or kapitbahay, ay, awa ng mag-asawa. Naririnig ng nagpapatayan na, sumisigaw na yung babae, kahit pulis, tapos kunyari, kapitbahay ngayon, kainuman niya, away ng mag-asawa, huwag niyong pakialaman. Can you imagine? So ngayon, sinabi ng batas, excuse me, pag may alam kayong ganyan, kailangan yung tulungan yung babae, ilayo nyo, o anak, o kung sino man, dahil it is no longer yung
away ng mag-asawa. No, it affects the community. It affects a human life. Okay. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, pwede po bang kasuhan ng rape ang asawa? Yes or no? The answer is yes. Konting background, medyo bago-bago tong batas na to. Bago in the sense na nung nag-aaral pa lang ako ng law, hindi pa yan batas. And then like I said, nag-i-evolve tayo, nagmamature ang society. So naging understood yun na kasama sa karapatan ng babae, yung katawan naman niya, di ba? Hindi naman porke nag-asawa tayo na mahal na mahal mo yung asawa mo, nagmamahalan kayo, kung kailan lang niya gusto siya magdi-decide, di ba? So talagang rape pa rin kahit mag-asawa pag pinilit. So in a loving relationship, dapat, ano yun, mutual, di ba? Na pagod ako, bukas tayo, bukas ng umaga, dahil may baby pa tayong asikasuhin, hindi yung para lang makaraos ang lalaki. Dahil ganun ang thinking dati eh. Kuya Boy, quickly lang, spiritual religious context. Kasi marami nagko-quote sa Bible na pag mag-asawa kayo, do not deny your body to the other. Okay? That's directed to both of you. So, ibig sabihin, hindi inaalis ng Bible na may personal choice at consent ka. So, sinasabi ng Bible, Alan, you one body ka kay Lani, Lani one body ka. Sinasabi naman ng batas, kailangan ng consent. So, pag pinilit mo, rape pa rin yon. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, curious lang po, no? And I'm sure, siguro katanungan rin to ng maraming babae. Kapag po ba sinasaktan ng karelasyon, tapos hindi sila kasal, pwede pa rin po ba itong kasuhan ng vowsy? And the answer is yes. Ano yan eh, basic naman yan. So, hindi trick question yan kasi very clear ang law. Basta karelasyon mo. So, kahit mag-boyfriend. I concur, hindi element na kasal kayo, pero element kasi may relasyon. Pero kung wala kang relasyon at sinaktan mo yung babae, kaso pa rin yun sa revised penal code. So, depende kung ano yung degree ng pagsakit mo sa kanya, whether serious or less serious physical injuries, ganyan. Pero pagka-relasyon mo, may special law na vowsy na ang intention is to make it easier to prosecute. Para nga, ma-change yung mindset natin na walang room ang violence sa relationships. Maraming salamat. Marami na naman tayong natulungan. Anumang di pagkakaunawaan, anumang katanungan, anumang bagay na nangangailangan ng kalinawan, makakaasa kayong patuloy nating aaksyonan. Dahil para sa amin na Kuya Alan at Ate Pia, gabay natin ang batas para itama ang mga mali at tulungan ang mga naaapi. At sa patuloy nating pag-aksyon, makakaasa kayong bukal sa aming puso ang pagtulong. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo, dito lang sa programang Kaagapay Mo sa iyong problemang legal. Ito ang